Wala na ngang masasaya pa kapag naikasal ka sa taong pinapangarap mo at mahal na mahal mo. Subalit magagawa mo pa bang sumaya kung ang inaakala mong masayang pagkasama ay impyerno pala? Kabayaran sa pagkakautang. Yon si Telma. Noong narulong sa sugal ang kanyang ama at kinakailangan nilang magbayad ng kanilang utang. Her father merged their company with a bigger company to save their name. Telma willingly obliged dahil bukod sa gwapo'y crush na crush ang mapapangasawa niya. She did not care if she broke a relationship, a couple in love. Ang nasa isip lang niya ay utang na kinakailangan nilang bayaran. The marriage that they have is worthless and loveless. He made sure that she will remember what her place is every day. Kung gaano siya nito, kinasusuklaman. Telma's POV. So, this is your daughter? Napayoko ako nang tingnan ako ni Mr. Leandro Ramirez mula ulo hanggang paa. Pakiramdam ko, maski kaluluwa ko'y kanya nang hinusgahan. Yes, sagot naman ni Daddy kay Tito Leandro. Not bad. Naramdaman ko ulit ang kanyang mapanghusgang mga titig. Malaki ang pagkakautang namin sa pamilya Ramirez. Papalubog na ang kumpanyang pinalagot at naruga ng aking mga magulang. It's hard for them to let go of it kaya naman napilitan silang umutang. I don't know how much pero malaki ito. I guess the heaven is against us. Dahil pagkautang na pagkautang ni Daddy kay Tito Leandro, kagad na nangyail ang iba pang pinagkakautangan niya. No choice si Dad kundi magbayad dahil pinagbantaan nila siya. Di man lang kami nakabawi. And here comes Tito Leandro, asking for the money that we owe. He gave us an option though. I needed to marry his son. Pumayag ako dahil naaawa ko sa aking ama. I never saw him this vulnerable. He was always that strong father figure to me. Pero nang bumagsak siya, nagmamakaawa siya sa akin at natunaw ang puso ko. Oh, nandito na palang anak ko. Sabay-sabay kaming napatingin sa pinto. Nanlaki ang mga mata ko. Charles! Why did you call me, Dad? I'm in the middle of an important meeting. Iritadong sabi niya habang naglalakad papalapit sa amin. Sinundan ko lang siya ng tingin hanggang sa makaupo siya sa pang-isahang sofa. He never even bothered to look at my direction. Remember the arranged marriage I've talked to you about last night? Dahil nakatitig ako kay Charles, kitang-kita ko kung paanong kumunot ang noon niya na para bang nainis siya sa sinabi ng kanyang ama. What about it? Sinabi ko ng ayoko. Magpapakasal na kami ni Ramona. May fiancé na siya? Nanlumo ako. Charles Michael Ramirez is my longtime crush. He is my senior in college. Sikat siya noon sa aming universidad. He is the captain of the soccer team. I never knew that the business tycoon Leandro Ramirez is his father. Masyado kasing pribadong kanyang buhay for security purposes. This is for the better good. Anong mapapala mo kay Ramona? Their business is so small to merge with our company. Napatingin ako sa aking ina nung hawakan niyang kamay ko. She smiled at me. Ngumiti rin ako pabalik to assure her I'm okay. Who gave you the permission to control my life? Napasinghap ako sa klase ng pananalita ni Charles sa kanyang ama. Ama mo ko. I got goosebumps with his tone. Hindi dahil ama kita, may karapatan ka ng kontrolin ng buhay ko. Maliit lang ang business na Ramona but with the right investment, lalago iyon. Napayoko ako. Pakiramdam ko maiiyak ako. Ano kaya mangyayari sa dad ko kung di ako pakakasalan ni Charles? Ang kanilang negosyo'y tumatakbo na sa loob ng isang dekada. Kumunot ang noo ni Charles. Did you run a background check on her? Tito Leandro smiled. Of course. Hindi sumagot si Charles pero mababakas pa rin sa kanyang mukha ang iritasyon. Look, son, I only want what's best for our company. Navarro and Ramirez are merging and it's a good investment. Nag-iwas ako ng tingin na mapatingin sa gawi ko si Charles. Mas lalong kumunot ang kanyang noo. Namukhaan niya kaya ako? Probably not. Even though I was one of his stalkers years ago, hindi naman niya ako gaanong pinagtutuunan ng pansin. Navarro? Zamir Ventures? How's that good? They're facing bankruptcy. Napatingin ako kay Dad. Mukhang na-offend siya sa naging pahayag ni Charles, pero hindi naman siya nagkomento. That's why we are merging. Atlas Ventures has so much to offer. Charles did not answer. Nakatingin lamang siya sa akin. Napahagat labi ako. The anger is evident on his eyes. Kapag kuwan huminga siya ng malalim. I needed time to think this through. Mas kalmado ng kanyang boses kumpara kanina. Pakiramdam ko nabunutan ako ng tinik. Nakahinga ako ng maluwag.
Nagkatinginan kami ng aking ina. And she smiled at me. Napangiti rin ako at wala na kaming poproblemahin pa. Makakatulog na kami na mahimbing sa gabi. Congratulations, Mr. and Mrs. Ramirez. You make such a great couple. Hindi ko mapigilang mamula dahil sa naging papuri na isa sa aming mga bisita. Our wedding happened 3 months after that night. Sa 3 buwan yun, di kami nagkaroon ng kahit anong pagkakataon ni Charles na makapag-usap na kami lamang dalawa. I was alone when I chose our motive. Di na rin naman ako umasa na ituturing niya akong fiancé. Ayos lang naman sa akin. Ang mahalaga, ligtas na kami mula sa aming mga utang. Kung ako ang papipiliin, gusto ko maikasal sa isang katolikong simbahan, ngunit labis na itong tinuturo ni Charles. Sabi niya hindi niya kayang pakasalan sa simbahan ang taong hindi naman niya mahal. I do not have any choice but to oblige. We had a civil wedding, attended only by our relatives and close friends. Ang aming reception ay dinaos na lamang sa hardin ng pamilya Ramirez, 100 by 100 of people, relatives, friends, and business partners. Mayroon ding mga hindi nakapunta kaya naman nagpadala na lamang sila ng mga regalo. But even though our wedding is simple, masaya pa rin ako. I am married to the person that I love. Thank you po. Nakangiting sagot ko dahil mukhang walang balak na sumagot ang aking asawa. Asawa? Ang hirap banggitin. 4 years ago, I was his stalker. Halos hindi man lang niya ako tapunan ng tingin ng mga panahong iyon. But look at us now. We're married. Kahit pa sabing para lamang sa kumpanya. Papalitan mo ba ang pangalan ng Zamir Ventures? It's a pity if you will change it. Tumatak na rin sa publiko ang pangalan ng kumpanya. Napatingin ako sa aking asawa. Zamir is the name of my late grandfather. Mahalaga siya para sa aking ama. I will be sad if you will change it. Pero nung magagawa ko, ang pamilya lang naman namin ang humihingi ng pabor mula sa kanilang pamilya. I will not change it. It will function as a separate company. Si Tito pa rin ang mamamahala doon. Napangiti ako. Mabuti na lamang. They talked about business kaya naman inabala ko na lang sarili ko sa panonood sa mga bisitang nagsasayawan. Maya-maya pa'y umalis na ang bisitang lumapit sa amin. Napatingin ako kay Charles sa walang emosyong nakatingin sa harapan. I wonder what he is thinking. Napatitig ako sa kanyang mga mata. Those eyes. Those deep brown eyes. Ang lungkot ng kanyang mga mata. Para bang napakalalim ang kanyang iniisip na nasasaktan siya. I am sure it is his ex. Ibabalik ko na lamang atensyon sa harapan. Mabilis akong tumayo na makitang papalapit ang aking ama. I hugged him. I am so happy. Sa nakalipas sa 3 buwan, muli niyang nabawi ang kanyang timbang na nawala ng beses siya sa kumpanya. I am sorry, anak. I smiled. Walang alam ang aking ina sa pagsinta ko noon kay Charles. I was always secretive, lalo na kapag may gusto ko. It's okay, Dad. Masaya po ako. Ani ko at hinagod ang kanyang likod. He hugged me tighter before he let go. Lumingon siya kay Charles. Lumingon din ako. Charles is already standing to give respect to my brother. Congratulations, Iho. May you take good care of my daughter. I know time will come that you will learn how to love each other. I already love him, Dad. Siya na lang ang masasanay na mahalin ako. Charles nodded. Wala naman siyang sinabi. After another tight hug, umalis na rin ang aking ama. The party goes on for another hour before it ended. Nagsiuwian na rin ng mga bisita. Ilang mga kaibigan na lamang ang natitira. Pare, congrats! It's one of his friends. Hindi ko naman kilala kaya't gumiti na nga lamang ako. Nakipag-face bump si Charles sa tumawag. Hindi ko mapigilan na mamangha. The woman in front of us looks elegant. She's wearing a long-sleeve black dress na abot hanggang sa lupa ang haba. May slit nito na abot hanggang sa taas ng tuhod. Is this his mother? Mom, bati ni Charles. Niyakap niya ito pero hindi gaano mahigpit. I feel something odd. I am sorry that I'm late. Your dad just informed me. Napakunot na ako. Why would Tito Leandro just inform her the very last minute? From what I heard, hindi maayos ang relasyon ng mag-asawa. Charles was only 14 when they decided to split up. Ayon sa mayordoma na Manson, may iba ng pamilya ang mommy ni Charles. She frequently visits them now. That's fine. Malamig na sagot ni Charles. Nagulat ako nang hawakan niya ako sa bewang. This is my wife, Telma. Napatingin ang kanyang ina sa akin, kaya naman mabilis akong umiti. His mother smiled. I thought it will be Ramona. You split up? Napakagat labi ako. Was she not informed that this is an arranged marriage?
Oh, I think I get it. She smirked. Pagkatapos siningnan ako mula ulo hanggang paa. Dear father is really domineering. It shouldn't be insulted pero hindi ko naman maiwasan. This is my decision, Mom. Hindi ako pinilit ni Dad dito. Seryosong ani Charles. Umirap naman ang kanyang mommy. I don't believe you. That's why I told you to stay with us. Your stepfather is much better, plus your stepbrother misses you. Nagigteng ang panga ni Charles. Para bang pinipigilan niya ang sarili makapagsabi ng kung anong masasakit na salita. I am living alone. I am too old to live with anyone. Her mother laughed. May asawa ka na ngayon? You won't be living alone anymore unless... Tumingin sa akin ang mommy ni Charles. Ang ganda mo, Iha. Hindi ko maintindihan kung bakit naging desperada ka. Mas gusto ko si Ramona. Bago pa man nakapag-react, nalikuran na nga niya ako. Pinangiliran ako ng luha. Napalingon sa akin si Charles, kaya naman mabilis akong tumingin sa aking kaliwa. I don't want him to see me crying dahil lang sa sinabi ng nanay niya. I shouldn't feel pain. Arranged marriage lamang naman na meron kaming dalawa. Narinig kong pagbuntong hininga ni Charles. Ang kamay niya nakahawak sa aking bewang ay lumipat sa aking kamay. Don't mind, Mom. Her opinion doesn't matter. His words warm my heart. Lumingon ako sa kanya. He smiled at me, a genuine one. Natigilan ako. This is the first time in 3 months that he smiled at me. Shit! I told you not to leave this house. Why can't you follow simple instructions? Kasabay ng pagpikit ko, ang sakit na naramdaman ko nang sampalin ako ng malakas si Charles. I just go out for a while I did not expect na maagang makakauwi si Charles. Nagulat na lang ako na madatan ko siya sa sala na nakaupo at masamang nakatitig sa akin. Never in my wildest dreams that I've imagined him to be like this. Nung kinasal kami, maayos siya. He treated me with respect. Maybe it was an act to fool everyone? Sa bagay, business partner silang karamihan sa bisita namin. He cannot afford to act rude and lose them. Charles. Pagmamakaawa ko pero tinignan niya lang ako ng masama. Bago hinilang buhok ko, tinila papalabas. Napaaray ako dahil sa sakit na ramdaman pero parang walang naririnig na nagpatuloy siya sa paghila sa akin. Nahintakutan ako nang huminto kami sa tapat ng drum na nasa garden. You know what? I should have done this before. Magsasalita pa sana ako nang bigla niyang iloblob ang ulo ko sa drum. Nagpumiglas ako pero mas malakas siya sa akin. Nang iahon niyang ulo ko mula sa drum, nagkanda ubo ako. Charles? Hindi ko na ituloy ang pakiusap ko nang iloblob ulit ni Charles ang ulo ko sa drum. This time mas matagal. Pinilit kong malaban pero nanghihina ako at mas malakas siya kaysa sa akin. Panic is starting to attack me nang maramdaman ko na naubusan na ako ng hininga. Hinihingal ako na sa wakas iahon na niyang ulo ko mula sa drum sa pangalawang pagkakataon. Kung ayaw mo bang mamatay, matuto kang sumunod. Don't leave this house. Pagkatapos yung sabihin yun, tinulak niya ako at dahil sa panghihina, madali akong napaupo. Kagad naman pumasok si Charles sa loob ng bahay habang ako'y naiwang umiiyak. Umpisa pa lamang ito but I felt like giving up. Ang pumipigil lamang sa akin ay mga utang ng aking ama. Anong tinutunga-tunga nga mo dyan? Cook dinner. Kahit inanghinay, pililit kong tumayo kasabay ng pagpunas ko ng luha ko. He might hurt me again if he sees my tears. Mabilis akong pumasok sa bahay at dumiretso na sa kusina. Mamaya ko na lamang aayusin ang sarili ko dahil baka kapag hindi pa ako nagluto ngayon, sasakta na naman niya ako. Mabilis kong inihanda ang mga ingredients para sa lulutuin kong adobo. Napapitlag pa ako nang marinig ang boses ni Charles na nasa likuran ko. Move faster! Gutom na ako. Pinakiramdaman ko siya at alam kong naupo siya sa upuan dito sa kusina. Yeah! Sagot ko at binilisan ko pa ang paggalaw. Habang nagluluto ako'y nanginginig ako dahil sa takot ko kay Charles. Alam kong pinagmamasa niya ang bawat kilos ko at pakiramdam ko ay handa niya akong patayin kapag nagkamali ako. Dapat kasi, bago lumandi ay magluto ka muna. Napahagat-labi na lamang ako upang pigilan ang aking paghikpi. Pagkatapos ng ilang minuto, naluto na din ang adobo. I fixed the utensils in front of him pagkatapos ay ipinaghain ko na siya. Akmang uupo na ako sa isang upuan noong pigilan niya naman ako. You stay here. Natigilan ako sa ginawa niya at napatayo ng tuwid. Gusto ko lang tumutol. Alam kong sasaktan niya lamang ako kapag ginawa ko yon. Isa pa, wala naman akong laban sa kanya. Gutom ako pero pinilit ko na lamang tiisin ang aking gutom. I tried diverting my attention from the food so that hindi ako masyadong makaramdam ng gutom.
Bagya pa ako napakunot noo nang tumayo siya kasama ng mga pagkain. Nanlalaki ang mata ko nang itinapon niya ang lahat na natira niya sa basurahan. Charles? Nanlalaki ang matang sabi nito. Nakangising lumingon siya sa akin. What? Nakangising tanong niya. Napaiwas ako ng tingin. You're hungry? Napahagat labi na lamang ako at dahan-dahan nang tumango. Is that the problem? Eh di magluto ka ulit. Pagkatapos silampasan niya ako at pumunta na sa itaas. Napayuko pa ako na maramdaman ng pagbabadya ng luha ko. Don't cry. You're better than this. Gustuhin ko ba magluto na makakain ko? Hindi ko na magawa dahil nagkanda paso-paso na ang kamay ko dahil sa pagmamadali sa pag-aalala na baka magalit sa akin si Charles kapag babagal-bagal ako. Napabuntong hininga na lamang ako at sinimulang hugasan ng pinagkainan ni Charles at ang pinaglutuan ko kanina. Pagkatapos kong ayusin ang kusina, umakyat na rin ako papunta sa kwarto ko. Magkahiwalay kami ng kwarto ni Charles. I used the guest room while he uses the master's bedroom. Ayaw na ayaw niya kasi ako makatabi. Kasi nga daw malas lang daw ako sa buhay niya. Kung hindi daw dahil sa lecheng kasal na ito, hindi sila maghihiwalay ng fiancé niya. Gustuhin ko bang depensa ng sarili ko ay wala akong magawa. Pinangungunahan ako ng takot at ng pangamba. Sa tingin niya ba hindi ako nagigilty, knowing na may isang relasyon akong nasira? But I did not mean it. Kailangan ko lang gawin. I love my dad and I cannot forgive myself kapag nakulong siya na wala man lang akong magagawa. Akmang bubuksan ko lang ang pintuan ng guest room na makita ko si Charles na palabas ng kwarto niya. Napakunot noon naman ako. Gabing-gabi na. Saan pa siya pupunta? Nag-alilangan pa akong lalapitan ko ba siya kung kakausapin o hindi. Pero sa huli nilapitan ko pa nga rin siya. Where are you going? Kinakabahang tanong ko. Tumingin siya sa akin at binigyan ako ng mapanghusgang tingin. None of your business. Pagkatapos umalis na siya pero lumingon ulit siya sa akin. Mukha kang basahan. Pagkatapos tinuloy niya na ang naudot na paglalakad. Saka ko lang naalala na hindi ko pa pala naaayos ang sarili dahil mas inuna ko na magluto muna kanina. Napailing na lamang ako at pumasok na rin sa guest room. Dumiretso ako sa banyo at nag-shower. Nang matapos ako'y tumapat ako sa salamin and I examined myself. I look different. I look lonely. I look so hopeless. Inawakan ko ang pisngi ko na may pasa nang dahil sa lakas ng pagkakasampal sa akin kanina ni Charles. May pasa din ako sa gilid ng labi ko. Ilang araw pa lamang ko dito pero malaki na ang ibinagsak ng katawan ko. Umiling ako at binalot ulit ng tuwalya ang sarili ko. I know I can get through this. Napabalikwas ako ng bangon, sabay ng lamig na nararamdaman ko. Someone just poured cold water on me. Nalaki ang mata ko na makita ko si Charles na nakatayo sa dulo ng kama at masamang nakatingin sa akin. Nilokob ako ng takot at pasimpleng tinignan ng oras. Halos mapumamara ako na makitang tanghali na pala. Prepare my breakfast. Galit na sabi niya at mabilis na lumabas. Napapikit ako dahil sa lakas ng pagsara niya ng pintuan. Napabuntong hininga ako at dali-daling bumangon. I just quickly tie my hair bago ako bumaba. At pagkababa ko nga ay hindi ko na naabutan pa si Charles sa kusina. Siguro nasa kwarto niya. Charles is already the CEO of their company and he is a good businessman. Tanghali na ako nagising kaya naman itlog at ham na lamang niluto kong ulam. Isinangag ko na nga rin ng kanin. Pagkatapos nilapag kong lahat ng niluto ko sa mesa. At pagkatapos ay madali na akong umakyat sa itaas. I slowly knocked on his door. But there is no response kaya't nagsalita na lamang ako. Charles, your breakfast is ready. Napabuntong hiningan lamang ako, di pa rin siya sumasagot. Tumalikod ako at pumunta na lamang sa ibaba. Nagpa siya akong hintayin siya sa dulo ng hagdanan. Naupo muna ako dahil matagal na siya, pero narinig ko pa rin ang pagbukas-bukas sara ng pintuan, kaya agad akong napatayo. I smiled when I saw him coming down. He's wearing his usual suit. Ang gwapo niya talagang tingnan. Charles, anda ng pagkain mo. Nakangiti imporma ko nang mapatapat siya sa akin. Tumigil siya sa paglalakad. Tumingin sa akin bago naglakad patungo sa kusina. Lihim ako napangiti bago ko dali-daling sumunod sa kanya. This is my breakfast?
Nakakunot noong tanong ni Charles sabay turo sa niluto ko. Napakunot noo din ako. What's wrong about the food? Oo, may problema ba? Kinakabahang tanong ko. Hindi niya ba nagustuhan? Are you serious? You will let me eat this kind of food? Hindi makapaniwalang sabi niya at hinarap ako. Napaiwas ako ng tingin. Yan lang kasi ang madaling lutuin. Sagot ko sa kanya. Bagya ako napaatras na maglakad siya papalapit sa akin. Narinig kong sabi niya bago siya nawala sa harapan ko. Sinundan ko na lamang siya ng tingin habang naglalakad papalabas ng bahay. Napailing ako para mapigilan ang pagpatak ng luha ko. I don't want to feel weak. Niligpit ko na lang ang mga pagkain at nagpa siyang maglilinis na ng bahay. Pagkatapos ko maglinis, pagod na napaupo ako sa sofa. Sa sala, malaki ang bahay. Nakakapagod linisin. Habang nagpapahingay may ideya nang pumasok sa utak ko. What if dalhan ko ng pagkain sa Charles sa opisina niya? Baka sa fast food din kakain. Masama pa naman sa kalusugan. Napangiti ako at mabilis na pumunta sa kusina para magluto. I decided to cook adobo. Kagabi kasi para nagustuhan ni Charles na pumunta sa kusina ng adobong niluto ko. Habang nagluluto pakanta-kanta pa ako. Pagkatapos ng ilang oras natapos din ako sa pagluluto at paghahanda. Nailagay ko na rin sa lunch bag at paper bag ang ulam. Napangiti ako at mabilis pumunta sa kwarto ko para mag-ayos ng sarili. Pagkatapos ko mag-ayos kinuha kong lunch ni Charles sa kusina at mabilis nang lumabas ng bahay. Sinigurado ko muna nakalak ang gate ng bahay bago ako pumara ng taxi. Kuya, sa Encore Electrics po tayo. Utos ko sa driver ng taxing sinasakyan ko. Mabilis naman nagmaneho ang driver, kaya't ilang minuto lamang ay nakarating na kami sa aming destinasyon. Nagbayad ako bago mabilis na bumaba. Habang papasok, maraming bumabati sa akin. Kilala naman kasi nila ako rito. Sumakay ako sa loob ng elevator. Ngilitian ko ang dalawang nasa loob nito nang batiin nila ako. Ang ganda ni Ma'am Telma, no? Ang swerte ni Sir Charles. Naging alerto ako na marinig kong pangalan ko. Papatulan ka ba? Paaka nga lang ni Sir eh. Gago ba kapag salita to, maligo ka nga muna? Lihim na lamang ako napangiti sa pinag-uusapan nilang dalawa. Mga loko talaga. Pagkarating ko sa huling palapag kung nasa ng office si Charles, agad kong nalapitan ng sekretary niya. Good afternoon, ma'am. Nagarang nabati sa akin ang sekretary ni Charles. Nasa loob ba si Charles? Nakangiting tanong ko sa kanya. Yes, ma'am. Do you want me to accompany you? Nakangiting alok niya pero tumanggi ako. Thank you but I can manage. Pagkatapos ko magpasalamat, naglakad na ako papuntang pintuan ng opisina ni Charles. Binuksan ko ang pintuan ngunit napatigil ako na makarinig ng tawanan at makakita ng ilang lalaking kasama ni Charles. Mukhang may bisita pa ata siya. Akmang isasara ko ng pintuan pero narinig kong buhay naman ang pinag-uusapan nila. How's married life? Dinig kong tanong ng isang lalaking hindi ko kilala. Gago kang ganda ng asawa mo. Pagkatapos nagtawanan silang lahat. Hindi ko kilala mga kausap niya pero base sa pag-uusap nila, ay mukhang kaibigan niya ang mga ito. Kung gusto ninyo sa inyo na lamang. Napalunok ako dahil sa naging kasagutan ni Charles. Gamit ba ako para sabihin ng ganon? Gago ka talaga. Dapat yung mga ganong klase ng babaeng naalagaan at minamahal. Nagpapasalamat ako sa kung sino man tao ang nagsabi sa kanya niyan. She's nothing, kundi isang basura. Ano nakita ng matandang yun sa kanya? Dahil sa sakit na naramdaman, dahan-dahan kong isinara ang pintuan ng opisina ni Charles at naglakad papunta sa desk ng sekretary niya. Nakausap po ba ninyo si Sir? Nakangiting tanong ng sekretary niya. Ngumiti ako sa kanya at umiling bago iniabot ang hawak kong paper bag. Can you please give this to Charles? Nagtataka man tinanggap pa rin yun ng sekretary ni Charles. Maybe she's wondering kung bakit inilamang ako magbigay. Sure, ma'am. Alanganing sagot niya. Thank you. Pagkatapos ko magpasalamat, mabilis na akong umalis ng kumpanya ni Charles. I wanted to cry my heart out pero ayokong isipin ng mga empleyado na hindi maayos ang relasyon naming dalawa. I cannot let that happen. Magagalit lang sa akin ang asawa ko eh. Charles POV. Napatigil ang aming tawanan nang may kumatok sa pinto at pumasok ang aking sekretarya. Napakunot na ako na makitang may hawak siyang paper bag. Sir,
Dumaan po si Ma'am Telma, pinabibigay niya po. Nakangiting sabi niya. She came here? Put it here. Malamig ang boses na utos ko na agad naman niyang sinunod. Pinatong niyang paper bag sa ibabaw ng aking mesa. Pasimple kong sililip ang laman, pero wala naman ako nakita. You may leave now. Bahagya pa siyang yumukod bago lumabas ng opisina ko. She's hot, komento ni James na nakalabas ng aking sekretarya. Napailing na lamang ako. Kinuha ko pang paper bag at sinilip ko anong laman. May Tupperware sa loob. What a pervert. Narinig ko pang sagot ni Arnold. Hindi na lamang ako nakailam sa away bata nilang dalawa. Nilabas ko ang Tupperware at dahan-dahan ko yung binuksan. Adobong baboy ang laman ng isa. Napansin niya siguro na paparami ang kain ko kung adobong ulam. Ang isa naman ay malaking Tupperware ay punong-puno ng kanin. Ano yan? It smells great. Tanong ni Arnold na napahinto pa sa pakikipag-away kay James. Sinilip niya ang hawak ko. You wanted this? You can have it. Busog pa ako. Sabi ko sabay alok sa kanila ng pagkain. Mukha naman nag-alinlangan si James. Totoo namang busog ako dahil kakatapos ko lang kumain ng tanghalian. I wanted to eat this pero hindi ako gutom. But that's for you, tanggay ni James. Napaaray naman si James nang batukan siya ni Arnold. Napangisi na lamang ako. Arte mo, binibigay na nga lang eh. Nakabusangot pang sabi ni Arnold at mabilis inago ang ulam mula sa kamay ko. Napailing na lamang ako. If James don't like this, ako nilang kakain. Nagugutom na ako eh. Ani Arnold. You piece of shit. Sino may sabing ayoko? Inasasabi ni James bago tumayo at pumasok sa mini kitchen ko. Paglabas niya may dala na siyang isang plato at isang kutsara tinidor. Naghati sila sa kanin at ulam. This is heaven. Tuwang-tuwang saan ni James na matikman niya ang adobo. I know. Maya-maya pa ay nagsunod-sunod na ang pagsubo ni James ng pagkain. Napailing na lang ako at binalik ang atensyon sa pagbabasa ng mga dokumento. Naistorbo lang ako nang tawagin ako ni Arnold. What? Masungit at tanong ko sa kanya pero nginisiyan niya lamang ako. Napatingin ako sa kinakain niya. Nagulat ako na makitang palapit na siyang maubos ang kanyang pagkain. What's the name of your wife again? Tinitigan ko siya ng mataman dahil sa naging katanungan niya. What's up with him? Her cooking skill is sick, right, James? Pagkatapos siling niya si James para kunin ang kanyang opinyon. Tubango naman si James na hindi magaw magsalita dahil sa pagkain nasa bibig niya. Napailing ako. Parang kanina lang ayaw niyang tanggapin ang pagkain niya alo ko. Ngayon naman kung makakain siya para mabibilaw ka na. So, ibabalik ko ang atensyon kay Arnold na magsalita siya. Telma. Simpleng sagot ko at binalik ang atensyon sa binabasang dokumento. As pretty as hers. Napatingin ako kay Arnold na sa sinabi niya. Nakangiti siyang nakatingin sa akin kaya't napakunot noo ako. Anong sinasabi niya? Do you like her? Seryosong tanong ko, tinignan siya ng mabuti. Ibinaba ko rin ang binabasang dokumento para mapagtuunan ko siya ng pansin. Sa sulok ng aking mata nakita ko kung paano natigilan sa pagkain si James at ngayon nakatingin sa aming dalawa ni Arnold. I liked her the moment I tasted her adobo. You've got problem with that? May paghamon sa boses sa tanong niya. I don't know why pero nakaramdam ako ng konting inis nang dahil sa ginawa niyang pag-amin. No, Charles? Nginisiyan ko pabalik si Arnold. Then she's yours. Seryosong sagot ko sa kanya. May dumang amusement sa mga mata nito bago bumalik sa pagkaseryoso. Hey guys, you're both acting like animals. Stop it. Narinig ko pang awat ni James pero hindi ko inalis ang pagkakatitig kay Arnold at ganun din ang ginawa niya. I don't love Telma pero ibang usapan na kapag nagustuhan siya ng barkada. Sa araw ng kasal namin nangako kung gagawin kong impyerno ng buhay ng babaeng yon. Arnold entering our lives is not a good idea. You don't love her. Why are you acting like you care? Malamig ko siyang tinignan. This is the first time that I and Arnold got into an argument. And worst, babae pang pinagtalunan naming dalawa ngayon. I may not love her, but I have plans for her. Stay away from my wife, Arnold. You won't like it when I am mad. Seryosong sabi ko, but it just... Bago yung naligpit ng mga pinagkainan. Habang pinapanood ko siya, an idea popped into my mind. What if Arnold entered the scene is really not bad? What if it can be good? Well, go ahead. Paalam ni James sa sinundan ni Arnold. Pinanood ko silang maglakad palayo pero naakmang bubuksan nila ang pinto nagsalita ako. Why don't you come in my house later? Instead of drinking in a club, sa bahay ko na lang. Nakangising alok ko.
Lumingon naman silang dalawa at tumango. Napangisi ako. Sure, sagot ni Arnold at binuksan ang pintuan ng opisina ko. I will expect you later. Pahabol ko. Hanggang sa makalabas sila ay nakangisi ako, slowly building up the plan in my mind. Oh, this will be good. Telma's POV. Tapos na lahat ng trabaho ko sa bahay kaya naman nagpapahinga na lamang ako. Kasalukuyan ako nanonood na marinig kong pagbusina ng sasakyan ni Charles. Mabilis kong kinuha ang remote at pinatay ang TV bago mabilis tumayo at lumabas ng bahay para pagbuksan siya ng gate. Napakunot na pa ako na makitang may dalawang kotse pa na nakasunod sa kanya. When they successfully parked their car in the garage, halos sabay-sabay din silang bumaba. Mabilis kong nilapitan si Charles at kinuha ang mga hawak niya. Nagluto ka ng pulutan. Malamig ang boses ng utos niya at pumasok na sa loob na sinundan naman ng dalawa niyang kasama. Nagulat pa nga ako nang kindatan ako na isa sa kanila. Umiling na lang ako at pumasok na rin sa loob. Dinala ko muna sa itaas ang attache case ni Charles na kinuha ko sa kanya kanina bago ko pumunta sa kusina at gawin ang dapat kong gawin. Nagpa siya ako magluto na lamang ng sisig. Medyo matagal pero ayos lang naman siguro dahil nagkukwentuhan pa sila. May nakita rin akong cracker sa cabinet kaya naman isinalin ko sa plato. Pandagdag pulutan na lang din. Noong nakaluto na ako, dinala ko yun sa sala kung saan sila nagkukwentuhan at nagtatawanan. Napansin ko rin ang mga beer sa ibabaw ng mesa na bukas na pero hindi pa nababawasan. Mukhang niintay nila ang pulutan. Habang ipinapatong kong pulutan ay natataranta ko. Alam ko kasing pinapanood nilang tatlo ang bawat galaw ko and it's uncomfortable. Aalis na sana ako nang bigla kong tawagin ni Charles kaya naman humarap ulit ako sa kanya. Bakit? Nauutal kong tanong sa kanya. Di ko maiwasang kabahan. Sinanyasan niya pa akong lumapit kaya naman lumapit ako. This is Arnold and James, my friends. Di ko maiwasang magulat dahil pinakilala niyang kaibigan niya sa akin. Hi, Telma. Bati sa akin ng lalaki na gangalang James na sinuklian ko na lamang ng isang ngiti. Naiilang ako at kailangan ko nang umalis. Sige Charles, pupunta na ako sa kusina. Maglalakad na sana ako paalis nang pigilan na naman niya ako kaya wala ako nagawa kundi lumingon ulit sa kanya. I wanted you to stay here. Maupo ka sa tabi ni Arnold. Utos niya kaya naman nahihiyang naupo ako sa tabi ni Arnold. Yung lalaking kumindat sa akin kanina. Gusto kong tumayo at umalis dahil naiilang ako sa pinag-uusapan nilang tatlo. They are talking about their exes. From what I've heard, after college, nakilala ni Charles si Ramona. Nagkakilala sila sa isang business convention sa Baguio. It was love at first sight. It was according to him. You're really something, Charles. Imbes na mag-focus sa pinag-uusapan nilang tatlo, ay sa sahig na lamang siya nag-focus. Gusto ko nang umalis, ngunit alam ko na kapag ginawa ko yun mananagot lamang ko kay Charles. Maya-maya pa, umalis na ang dalawang kaibigan ni Charles. Lumalalim na rin kasi ang gabi. Sige Telma ha, uuna na kami. Ikaw nang bahala kay Charles ha? Tinanguan ko si Arnold. Tumango rin siya pagkatapos sumunod kay James. Inintay ko munang mawala ang sasakyan nilang dalawa bago ko sinara ang gate. Pagkaalis na nila napailing ako at naglakad papasok ng bahay. Pagpasok ko ng bahay nakita ko si Charles na pag-ewang-gewang at naglalakad bakit ng hagdan. Mukhang matutulog na siya. Napabuntong hininga ako at sinimulang ayusin ang lahat ng kalat nila. Papunta na sana ako sa kusina para ligay ang mga plato na nagamit ng marinig kong pagsigaw ni Charles. Telma! Napapitlag ako nang tawagin niya ako ng malakas. Mabilis kong pinatong muna ang hawak kong plato bago ko siya patakbong pinuntahan. Baka kasi mamaya mapagalitan na naman niya ako kapag babagal-bagal ako. Nasagdan pa rin siya at masamang nakatingin sa akin. Napanunok ako ng sariling naway dahil sa kabang nararamdaman bago ako naglakad papunta sa direksyon niya. What took you so long, ha? Sigaw niya. Napapikit ako nung tinaas niya ang kanang kamay niya. Hudyat na sasampalin niya ako. Di nga ako nagkamali dahil maya-maya pa'y naramdaman ko ang hapdi. Napayo ko na lamang ako. Sorry. Yun lang ang nasabi ko dahil ang totoo'y natatakot na ako. He is drunk and I know wala siya sa tamang pag-iisip ngayon. Baka kung ano pang magawa niya sa akin. You should blame your father. Kung hindi siya umutang kay daddy wala na sana ngayon dito. Bakit ba ako nakasal sa'yo? He mocked kaya naman mas lalo lang akong napayoko. Sobrang nasaktan ako sa sinabi niya. Sisihin ko ang aking ama kung bakit nasa ganito akong sitwasyon ngayon. Dumoble ang kabang nararamdaman ko nang mapansin ko na pupunta kaming garden. Baka ulitin niyang paglunod sa akin sa jam. Namutla ako dahil sa takot. You're my crazy stalker in college. I should have expected this. Sigaw niya.
Pilit ako ng laban pero mas malakas siya, kaya nagawa niya ako maitulak palabas ng bahay. Napaupo ako dahil sa lakas ng pagkakatulak niya sa akin. Naalerto lang ako na makitang isinasara niya na ang pintuan. Mabilis akong tumayo at kinalampag ang pintuan para lang papasukin niya ako. "Charles, maawa ka, let me in!" Sigaw ko at mas lalo pang nilakasan ang pagkalampag sa pintuan, pero wala ako narinig kahit anong sagot mula sa loob. It's been half an hour pero nandito pa rin ako sa labas. Pinipilit makiusap kay Charles na papasukin niya ako. Alam kong naririnig niya ako mula sa loob, pero alam kong nagbibingi-bingihan lamang siya. Napatingin ako sa langit nang may naramdaman akong isang-isang tumutulo sa balat ko. Great! Saka malas-malasan nga naman. Ngayon pa umulan. Hanggang sa pa isa-isang pagtulo ay naging sunod-sunod na. "Please, Charles, let me in. Umuulan na oh." Sigaw ko mula sa labas pero wala ako nakinig na kahit anong sagot. Hindi na ako dapat umasa. I looked around and tried to look for shelter. Namataan ko isang kubo kaya naman mabilis akong tumakbo papunta doon. Bakit ko ba nakalimutan na may kubo nga rito? Napayakap na lang ako sa sarili ko nang umihip ang malakas na hangin. Nilalamig na ako. Sa tingin ko ito magiging kanlungan ko ngayong gabi. Napayak ako ng tahimik sa isiping iyon. Hanggang kailan kaya titiisin ni Telma ang malamig na pakikitungo sa kanya ni Charles? Sa kanilang pagkasama magawa kayang mahalin ni Charles ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.